At nasa ating po linya ngayon si Congressman Ace Barbers po, ang overall chairperson ng House Quadcom. Ito ho yung House Quadcom. Tungkol nga pa rin dito po sa mga revelasyon ng isang Royina Garma et al. Gandang umaga po, Congressman Ace. Ay, magandang umaga, Ted, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo, Congressman Ace, meron ho kayong scheduled meeting na hearing ulit? Yes, sa October 22, next Tuesday, meron kaming ADCOM hearing. And we're still deciding, Ted, kung ano yung topic namin, either EJK or yung drugs. Kasi parehas kaming may mga ipipintang mga bagong mga witnesses sana. Meron pong bagong haharap sa committee hearing. Meron ho bang yung mga binanggit po nitong si Garma sa kanyang affidavit na iimbitahan like itong si Muking or Irmina Espino? Yes, Ted, no, imbitahin namin yan, si Muking and certain Sunny Buenaventura na kung saan ay may kinalaman din o may kaugnayan dito sa EJK na na-implement in the guise of the war on drugs. So, itong mga personalities nito ay iimbitahan namin sa susunod na EJK hearings ng Quadcom. Na-trace na ho ba at na-serve na ho ba ang imbitasyon dito kay Muking? Yes, Ted, no, I think kung hindi ako nagkakamali, itong Lunes yata o kung hindi ako nagkakamali kahapon ay na-serve na, napadala na doon sa last known address no ni Miss Muking. At ito ay with the assistance of the PNP doon sa Region 11. Opo. Kasi po ang kwento nga nito pong si former PCSO GM Garma na yung pong contact para doon sa funding nito pong reward system sa war on drugs umano ay nanggagaling dito kay Muking Espino na ito, na dati raw pong staff din sa Malacanang under Senator Bongo. Meron ho ba kayong maaaring maibigay sa amin na informasyon kung saan sila nagtatrabaho ngayon at ilan pa po mga informasyon na maaari pong mag-establish po dito sa papel ni Muking na ito sa reward system? Well, Ted, base dun sa statement ni Colonel Garma, ay dumadaan din daw po dito kay Miss Muking ang pera na ginagamit for reward dun sa mga nakakapag-implement ng extrajudicial killings under the guise of a war on drugs. No? At yun lang ang aming information sa ngayon, Ted. At kumbaga, siya ang ingat yaman. Sa kanya dumadaan, sa kanya pinoproseso itong reward money. At mukhang siya rin ang gusto rin namin i-establish kasi dito, Ted, whether ito ba'y binibigay in cash or ito ba'y hinuhulog o gini-Gcash ba ito? Ito ba inaabot dun sa operatiba o ito ba inuhulog sa isang account? Yun ang aming gustong ma-establish. That's why we want to invite Ms. Muking. Yung pong Peter Parungo na sinasabi din po daw na ano ang papel ng Peter Parungo po na nabanggit sa affidavit? Hindi malinaw, Ted, no, sa akin kung ano yung role ng Peter Parungo. But apparently, itong si Peter Parungo ay isa rin doon sa nagpa-facilitate nung bibigay nung reward money doon sa mga operatiba na nakakapatay. Merong mine-maintain daw na isang bank account ito at doon yata hinuhulog ni Muking at kung sino man ang may in charge dito sa cash reward doon sa account ni Peter Parungo. Oo nga po. So ang ito ho kasing affidavit nga ni Garma maraming mga pangalan na binabanggit, no? Ito ho bang Peter Parungo din kasama sa inimbitahan na po ninyo? Yes, Ted, kasama rin 'yan. At saka si Peter Parungo, Sunny Buenaventura and certain alias Muking. Ay nakalimutan ko ang kanyang full name.
at saka yung apat na membro ng PNP na kung saan ay yun ang mga nabanggit ni Colonel Garma na una niyang nirecruit para sumama dito sa war on drugs. Opo. Opo. Yes. Opo. Yung pera ho na pinanggagalingan, meron na pong balita na ang iniisip po ng komite ay posibleng nanggaling sa confidential or intelligence fund ng Office of the President that time? At Ted, meron kasing mga statement o pronouncement si dating Pangulong Duterte na meron siyang intelligence fund na ginamit para gamitin dito sa pagtugis sa mga NPA at saka sa war on drugs. But we cannot establish at the moment, Ted, kung ito nga ba ang ginamit na pera para gamitin sa reward dun sa mga nakakapatay na mga operatiba ng PNP. So, ano ho ba, paano po natin yan malalaman ng katotohanan? Meron ho bang imbitasyon din sa taga-COA, and will that be done in open public hearing, yung pagbusisi doon sa expenditure po, paggasta sa confidential fund ng dating presidente? Meron COA representative na inimbitahan din namin para makita rin natin yung paggamit ng intelligence. Pero hindi in totality, Ted, no? Yung nature kasi ng intelligence fund, talaga namang merong pinagagamitan niya na hindi maaaring magkaroon ng public disclosure. So tinitingnan namin dito ay yung other sources ng pondo nagagamit para sa reward at kung ano dito sa intelligence fund ang pwede rin nagkukunan. Pero ito ang mas tinan at malalimang pagsisi dito, Ted. Alam naman natin na kapag intelligence fund, hindi ganun kadali na mabusisi ito because of the nature na pinagkikitan. Okay. So sir, lumalabas po dito po sa dito po sa pinaka table nito pong flow ng payment. So nanggagaling po ito sa tanggapan ng presidente and then idinadaan po umano sa tanggapan ng special assistant na dati po si Senador Bongo, and then dito kay Muking at dadaan po dito sa isang Elias Pedro, pero ang center po talaga nito ay si Edelberto Leonardo, yung dati pong CIDG chief. Yung sa pagkakaintindi namin dito sa sinumpaang salaysay ni Garma, Ted, may source ng fund na kung saan ang nagpo-process ay yung certain Muking. Pero sa ngayon, Ted, pa clear kung ang source ba itong pondong ginagamit direkta nang gagaling sa Office of the President or other sources. At yun ang aming gustong makita at tingnan kung saan ba talaga galing para makita natin kung ano yung kaugnayan nito dun sa pag-i-implement ng extrajudicial killings. Number two, yung mga personalities kasing nabanggit, Ted, merong na-establish dun sa statement ni Colonel Garma na merong dumadaang na mga pondo. Ngayon, pag napatunayan natin yan, na meron dumadaang pondo sa kanila, siguro madaling nang mag-conclude na itong mga pondong ito ay maaaring ginamit dito sa pagbibigay ng reward dun sa mga nag-i-implement ng EJK during the war on drugs. Opo. So medyo malalim pa, Ted, at marami-rami pang hearing siguro ang magagawin namin para matukoy talaga natin ito. Opo, but so far po naman, ano ang informasyon na hawak ng komite ayon din po siguro sa affidavit nitong si Garma concerning former assistant Bongo ng tanggapan ng presidente? Well, sinabi ng mga witnesses kagaya ni former chairman ng PCSO na si Retired General Pinili na alam daw ng office ni Senator Bongo yung mga ganitong klaseng operation. At yun din naman ang sinabi ni Colonel Garma sa kanyang sinumpaang salaysay na alam at dumadaan po ang
ang meeting ni Colonel Garma at ni Colonel Leonardo bago dumating kay Presidente. Dumadaan muna dito kay Senator Bongo. But that at the moment, Ted, wala pang direct testimony na sinasabi na may kinalaman itong office ni Senator Bongo ito sa mga extrajudicial killings na ito. Opo. Pero dito ngayon, ang mga kwento po ng ilang testigo, maging dito si Garma, ang center po dito ay si Edelberto Leonardo, meaning siya ang kinausap talaga ng presidente dati para mag-create nga ng model para sa pagpapatupad po ng war on drugs ng dating administrasyon. Yes, Ted, yun yung according sa statement ni Colonel Garma ay si Colonel Leonardo ang nasa sentro nung pagbi-briefing sa mga operatiba tungkol dito sa sinasabing Davao template, no? Dito siguro nakikita kung paano ginagawa yung paglilista ng mga pangalan na nasa drug watch list, no? So, 'yun ang inaano namin at tinitingnan namin sa ngayon na paano nag-umpisa itong drug list na ito. Anong basihan ng pagbibigay o paglalagay ng mga pangalan dito sa drug list na ito. So yan ba ang kailangan talagang malalimang investigation, Ted? Opo. So meaning, dito nga po sa sinasabi, pati ho sa affidavit at sa laman ng balita nga, na ang gumagawa ng listahan kung sino po ang mga target na umano'y involved sa droga ay si Edelberto Leonardo. Nanggagaling sa kanya, parang he decides who lives and who dies. Siguro, maaaring pwedeng tingnan sa ganong klaseng anggulo, Ted, no? But basid naman sa salaysay nung tinatanong natin si Colonel Leonardo during the last hearing, apparently sabi niya wala siyang kinalaman dun sa drug list. Pero when we confirmed with the PIDEA, according to PIDEA naman, ay merong nag-utos na sa lahat ng police precinct ay maglista ng mga pangalan na involved sa droga, either user or pusher. So ito, talagang kailangan meron pang mag-corroborate dito. Opo. Nabanggit din ito dun sa statement ni Colonel Jovi Espinido noon, kung natatandaan niyo, Ted. Meron siyang banggit na ganyan, no? Na kung saan, ni-require ang lahat ng station commanders na mag-submit, no, ng mga drug personalities within their jurisdiction. Opo. Si Edelberto Leonardo ho ngayon under custody po of the house? That is correct, Ted. Yes. Opo. Under custody siya, and isasalang namin siya sa susunod na hearing siguro itong October 22 kung after we decide na EJK ang aming topic. Okay. Wala pa kasi, Ted, medyo kasi naghihintay kami ng mga developments dun sa kung ano yung topic na iti-take up namin for a scheduled Quadcom hearing. Kagaya nito, yung latest development, nahuli yung big boss ng Pogo, ng Porac, Pampanga, at saka itong Banban Tarlac na allegedly, he is the big boss of Alice Go and Cassandra Leong. And maraming tanong ang ating mga kasama sa Congress para sa kanya. Pero mas mabigat naman itong revelation ngayon na nangyayari tungkol sa topic sa EJK. So we will still decide, Ted, kung ano, kasi we have agreed na sa isang araw, isang topic na lang. Otherwise, aabutin talaga ng umaga kapag dalawang topic kasi. Opo. Ito pong si Reyna Garma sa kanyang affidavit at sa kanya pong pagbabasta nito, in open public hearing, marami nga po nagulat. Kasi nung una, matibay siya sa kanyang mga pagtanggi at wala pong nag-isip, sorry po for the word, na ilalaglag niya ang dating administrasyon. Ano sa pagpalagay ninyo, bakit? Kasi meron din pong aligasyon na under duress siya, di ba? Na pinilit o baka binantaan o baka may kapalit. Ano sa palagay niyo, Congressman Ace, ang dahilan kung bakit siya nag-execute nito pong affidavit na ito? At yun nga po ang kanyang kwento ngayon na meron na siya mga dinadawit. Pati po itong kanyang supposed to be a body-body na si Edelberto Leonardo ay kanya nang dinidiin ngayon. Ted, unang-una, hindi po
wala pong pumilit sa kanya. No, siya po ay kumuha ng kanyang sariling abogado at doon siya nagpatulong, doon siya nagpa-assist para siya ay makagawa ng isang affidavit. Kung napapansin nyo, nung huling hearing namin, bandang gabi na siya, no, nagsalita, no, at naglabas ng kanyang affidavit. At kinagulat namin yon because wala ho kaming idea kung anong sasabihin niya doon sa kanyang affidavit na bago kasi binago ho niya eh. Meron ho siyang dinagdag na mga information na wala ho dun sa kanyang unang affidavit. And nakita naman natin sa likod ni Colonel Garma, puro mga abogado niya yon. And she hired these lawyers to help her para gumawa ng isang sinumpaang salaysay. So wala pong pagpilit, pag-pressure, wala rin po siyang hiningi. Sa totoo lang, Ted, no, wala siyang hiningi na kapalit sa kanyang pagbibigay ng testimonya. And nakita natin, narinig natin, sinabi niya na the truth shall set me free, sabi niya. Yun ang kanyang binitawang salita. Opo, meron pong agad ibinubutas sa kabilang kampo sa affidavit po nitong si Garma na May 2016 daw I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. May natanong ho ba sa kanya, ano bang petsa o linggo ito ng Mayo? Kasi alam po naman natin, naging Pangulo po ang Presidente, kung pagbabasihan natin yung kanyang proklamasyon, matagal-tagal pa, no? Actually po, ang halalan that time ay May 9, and then ang kanyang proklamasyon ay May 30. Inauguration niya, June 30. So, meron pong bumubutas dito. Kung talagang natatandaan mo yan, anong petsa noong Mayo? Baka naman tinawagan ka, hindi pa nag-e-eleksyon. Actually, Ted, meron kasing information na prior to the election, after the election, wala pa yung June 30, nag-meeting na raw sila. Ayun yung sinasabing merong meeting sa DPWH building sa Davao City na kung saan tinatawag yung Class 96 at saka Class 97 ng PNPA. Dun, base sa kwento ni Colonel Garma, ay pinatawag siya ng alas 5 ng umaga ng May 2016 para mag-recruit, maghanap ng pwedeng maging point o focal person doon sa implementation ng war on drugs. Kaya hindi malinaw talaga kung ano yung petsa. Pero sa kwentuhan na kung narinig niyo, meron siyang binanggit na it was after the elections. Hindi lang niya tukoy kung anong araw ng Mayo. So meaning dito po, alam na ang mananalo sa Panguluhan si Pangulong Duterte. Parang ganon, Ted, no? Parang ganon. Alam mo na yung trend ng bilangan ng balota at klaro na siya na ang mananalo. That is correct. And meron isa ding Ted, kasi maaaring na-proclaim na nanalo na siya, na-proclaim na bago siya pinatawag. Parang isa ring rin yun We will clarify that siguro pagdating nung next hearing. Kasi nung tinanong siya dyan, in passing, she just said, ang sagot niya ay tinatawag ako alas 5 ng daling araw, ng umaga, sa isang meeting sa Davao ni President Duterte. Dupa nga daw siya at nakasakay siya sa isang sasakyan. At doon sila nag-usap na maghanap ng recruits tungkol dito sa pag-implement ng war on drugs. But again, Ted, lahat naman po ng mga nagbibigay ng testimonya sa Quadcom, hindi naman po natin pinaniniwalaan 100% po yan. Kailangan po merong mag-corroborate dyan, either a documentary evidence that will corroborate the statement or a testimonial evidence manggagaling po sa isang tao na merong personal knowledge din doon sa mga sinasabi. So, absent that, wala po kaming basihan para maniwala ho ng 100% sa sinasabi po ng bawat witness na pinipresenta namin. So si Garma ho ngayon, under then house custody po siya? That is correct, Ted. So, silang dalawa ni Colonel Dinardo. Okay, magkahiwalay po sila. Opo. Yes, magkahiwalay, Ted. Magkaiba ng parehas silang nasa detention facility because we have a bigger
detention facility ngayon sa Mm. Kongreso. Medyo bagong ayos lang yun, bagong renovate yun. Opo. Ngayon ho ba naman wala pong chance o anuman po palatandaan na mag-iiba ng tunog o sasabihin si Edelberto Leonardo? Sa ngayon, Ted, wala pa, no? Wala pang pero I'm sure, no, nag-iisip siya siguro na baka sagutin niya yung mga aligasyon na binato sa kanya ni Colonel Garma. And these allegations dapat talaga masagot kasi kung hindi itatanong din natin siya, no? Itatanong din natin 'yon. So yung question na 'yon. Opo. Sige po. So meantime, sir, alam po naman natin na ito pong lahat ay in aid of legislation at hindi ho naman kayo hukuman to convict anyone sa anumang pong criminal offense. Ano ho anong bigat nito? Paano ho natin dapat tanggapin itong affidavit po ni Rowena Garma? Well, basta lahat po ng aming affidavit, lahat po ng testimonial at transcript of records ng Quadcom hearing ay ibibigay po namin sa DOJ for their evaluation para makita ho ano yung weight, no? If merong mabigat na statement na dapat maging basihan to file charges, we will recommend that. Base naman ho sa pag-evaluate ng Quadcom yan. Opo. So, but yung doon pong mga proposed legislation, just last week, Ted, nag-file kami, ang Quadcom chairs, nag-file kami ng dalawang bill. Yung isang bill ay yung Anti-Extrajudicial Killings Act, no? Dinefine natin doon ano ibig sabihin ng EJK o extrajudicial killing. Yung isa naman ay yung Anti-Philippine Offshore Gaming Operations Act, no? Meaning whether legal o anumang pangalan tawag dyan, IGL ba o kung ano pang tawag dyan, BPO ba, basta gaming. Yan po ibaba natin basta online gaming. Opo. Na-serve na ho ba yung invitation kay former President Duterte at maging kay Senator Bato kung meron man at Senator Go? Yes, yung aming invitation, Ted, I think kung di ako nagkakamali, yung pangalawa o pangatlong hearing ng Quadcom, upon the decision of Congressman Benny Abante, the chair of the Committee on Human Rights, meron pong invitation na pinadala sa ating Pangulo, dating Pangulo, no, at sa ating mga kasama sa upper house, sa mga senador natin, mga kasama. At ito ay open invitation po ito. At anytime, pwede po silang mag-attend. We will be honored kung sila po yung mag-attend para magkaroon naman po ng ibang panic, no? Yung hearing. Kasi ang naririnig lamang isa'y panic eh. Gusto namin po sana maging fair ang ating pagtalakay ng isyong ito na kung saan dalawang panig ang maririnig ng ating sambayanan. Ang sabi po ni Senator Go, mukhang ang gusto niya imbestigahan ng Senado ito pong isyong ito. Ayan po ang kanyang sinasabi. So mukha po yatang hindi siya sisipot doon sa inyo. Ano po ang inyong damdamin doon, Chairman Ace? Okay lang yun, no? That is within the karapatan din ng ating mga kasama sa Senado yan, no? Na kung sila pagkakaroon ng parallel investigation. Unfortunately, yung investigation na yun, maaaring dapat sila, mag-inhibit sila kasi kung sila yung tinatalakay o tinutukoy ng isang investigation, unfair naman din po sa kanila, no? Na sila ang mag-iimbestiga sa sarili nila. At mahirap din naman po na hindi sila mag-inhibit because marami po maglalaro sa isipan ng ating taong bayan. Opo. Sige po, sa panghuli po, Congressman Ace, sabi nga po ninyo, nagulat kayo doon sa affidavit ni Garma, hindi nyo totally alam sa kanyang pagharap na meron pala siyang affidavit na ito, di ho ba? So, dito, tama po, no? Hindi nyo akalain yun, right? Yes. Opo. Hindi namin akalain na meron siyang bagong sinumpaang salaysay na gumawa pa siya nung parang diagram. Kasi hindi namin alam yun. Nagulat lang kami doon sa ginawa niyang diagram. Sige po. Ngayon po sa kanyang affidavit, under number 29, sabi niya rito, these are the critical facts I personally know regarding the drug war of the previous administration. I am prepared to provide additional details and information in a supplemental affidavit or during an executive session at the discretion of the committee. Ano po ang inyong disposition dito?
Well, kakausapin namin sa TED, no, kung dapat bang executive session yung gusto niyang sabihin. Kasi under the rules, dalawang bagay lang po na para pwedeng magpatawag ang isang komite ng executive session. Number one, kapag ito ho ay may national security implication. Pangalawa, kung ito po ay makaka-apekto sa public morals ng ating sambayanan. So, kung hindi ho papasok yan, dun sa dalawang kriteryang yon, ay hindi po namin papayagan ng isang executive session. We will ask her na sabihin niya yon in an open public hearing. Kung gusto naman po niya mag-issue ng supplemental affidavit, nasa sa kanya po yan. And apparently, Ted, meron siyang pahayag, no, na gumagawa siya ngayon ng kanyang supplemental additional information. Okay, sige po. So abangan po natin ito. Ang inyo pong next hearing ay October 22, Tuesday po iyon. Opo. Yes. Okay. Tuesday, yes. Sige po. So salamat po na marami, Kong Asa, kasi po kami nagmamasid rito at kami po nagagalak nga na kayo available po para sa karagdagang katanungan para lang po natin malaman po ano po ang panig ng inyo pong komite at ang inyo pong kadahilanan kung ba't nyo po ito ipinagpapatuloy na investigasyon. Mabuhay po, Kong Ace. Salamat, Ted, at mabuhay din ang inyong program. Thank you very much. Salamat na marami. Si Congressman Ace Barbers po, ang isa po sa mga committee chairman na bahagi po ng Quadcom Committee tungkol po sa multiple issues usaping pambayan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.